Alice POV. Agad namin nasaayos ang burol ni Mama Charis. Namili kami ng komportableng lugar kung saan ito ibuburol. 2 araw na rin hindi nagpapakita sa amin si Miguel. Buti na lang at nandyan si Lucas na laging nakaagapay. Kasama nito ang kanyang asawa na si Jesusa. Hindi ko alam kung nasan ngayon si Miguel. Hindi ko alam kung nagluluksa ito sa pagkamatay ng ina o talagang wala itong pakialam. Bibigyan pa namin to ng 3 araw. Kapag hindi pa rin to magpakita, kami na magdedesisyon sa libing ni Mama Charis. Mahirap man tanggapin pero kailangan na namin mag-move on. Gusto na rin namin na madala na ito sa huling hantungan. Napakasakit para sa amin na nakikita itong nasa loob ng kabaong. Alice, sigurado ka bang ayos ka lang? Pwede ka namang magpahinga na muna. Kami nang bahala ni Lucas dito. Nandyan din naman si Alicia kaya wala kang dapat ipag-alala. Wika sa akin ni Jesusa. Napansin marahil nito na halos 2 araw nang wala akong maayos na tulog. Sumasakit na rin kasi ang aking ulo sa matinding puyat, kaya naman pumayag na rin ako. Isa pa, tiyak na nag-aalala na ang mga anak ko. Alam na ng mga ito ang nangyari sa kanilang lola at Charis, pero hindi ko sila po pwedeng hayaan na makipagsabayan sa amin magpuyat dito sa lamay. Masyado pa silang mga bata para sa ganitong bagay. Panatag naman ang aking kalooban na nasa bahay lang sila kasamang kanilang yaya. Sigurado ba kayo, Jesusa? Pasensya na ha, pero siguro kailangan ko na nga munang magpahinga. Babalik agad ako dito, pangako. Sagot ko dito. Nakakaunawa namang tumango si Jesusa. No worries. Hindi kami aalis dito hanggat di ka nakakabalik. Nakangiti nitong sagot. Tumango naman ako dito at naglakad na papunta sa aking kotse. Sakto naman na nasa tapat ako ng aking sasakyan nang sunod-sunod nagsipagdatingan ang grupo ni Miguel. Nakita kong lungkot sa mga mata nito habang lumalapit sa akin. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng habag dito. Kung ganon, nagdadalamhati din to sa pagkamatay ni Mama Charis. Pagkalapit, tumiting muna ito sa mukha ko. Pagkatapos, bigla ako nitong niyakap. Hinayaan ko na lang muna itong yakapin ako. Sa itsura nito ngayon, alam ko, nagluluksa ito sa pagkawala ng kanyang ina. Naramdaman ko ang paggyugyong ng balikat nito, palatandaan na umiiyak ang isang Miguel San Isidro. Kahit ako nasasaktan din sa biglaang pagkawala ni Mama sa amin, pero ano pa nga bang magagawa ko? Kinuha na siya ng may kapal at wala na kaming magawa pa kundi tanggapin ang lahat. Sorry kung ngayon lang ako naglakas ng loob na magpunta. Wika nito sa akin sa paos na boses. Kumalas naman ako, tinitigan to sa mata. Ayos lang, Miguel. Ang importante nandito ka na. Isa pa, malaki ang naging papel ni Mama Charis sa buhay ko. Kaya naman kahit sa ganitong bagay, makabawi man lamang ako sa kanya. Sagot ko. Thank you, Alice. Hindi mo lang alam kung gaano kalaking tulong ito sa akin. 2 araw din ako nag-isip. Sa totoo lang, naduwag ako. Hindi ko alam kung kaya ba ng konsensya ko na makita siya sa loob ng kabaong. Sobrang hirap at sakit. Hindi man lang ako nakabawi. Sa lahat ng sakripisyo na ginawa niya, hindi na may babalik pa ang lahat ng mga nangyari. Wala na siya. Kung alam ko lang na yun na ang gabing huli ko siyang makikita, nilubos-lubos ko na sanang sandaling yun. Lumuluhang wika ni Miguel sa akin. Naluha ako dahil sa awa dito. Isang malaking pagkakamali ang nagawa ko, Alice. Hindi ko alam kung kaya bang dalhin ng konsensya ko to habang buhay. Pagpapatuloy nitong wika. Hinawakan ko naman to sa kamay. Miguel, alam kong mahal na mahal ka ni Mama Charis. Kahit kailan hindi ka niya sinisisi sa mga nangyari, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Biktima ka lang din dito at kahit kailan, alam ko hindi nagtanim ng sama ng loob sa iyo si Mama Charis. Gusto niya maging masaya ka. Nadamdamin kong wika dito. Lalo namang tumulo ang luha nito. Yan ang dahilan kung bakit mas lalo ko nasasaktan. Naging mabuti siyang ina sa akin, Alice. Naniwala ako sa kasinungalingan na pilit itinanim na magaling kong ama sa utak ko. Hindi ko man lang nasuklian ang pagmamahal na binigay sa akin ni Mommy. Namatay siya na wala ako sa tabi niya. Nabuhay siya sa mundong to na puno ng pagdurusa. Wala man lang ako nagawa para maibsan ang paghihirap niya, Alice. Ako na siguro ang pinakamasamang anak sa mundo. Umiiyak nitong wika. Nagulat naman ako sa naging reaksyon nito ngayon. Kung ganoon naniniwala ito sa kinuwento ni Lucas, hindi ko na ito sinagot pa. Hinayaan ko lang siyang umiyak hanggang sa medyo kumalma na ito. Namayani din sa aming dalawa ang matagal na katahimikan bago ulit ito nagsalita. Pasensya ka na sa akin, Alice. Gusto ko lang mailabas lahat ng hinanakit ko sa mundo.
Napakawalang kwenta kong anak. Hindi ako karapat-dapat na tawagin niyang anak, Alice. Sobrang sakit. Sambit nito. Matapang na babae ang mami mo, Miguel. Sa tagal na nagkasama kami, nailihim niya sa akin ang tungkol sa'yo. Siguro nga plano na talaga niyang wag magpakita sa'yo kahit kailan. Siguro ayaw niyang makitang nasasaktan ka ng ganito. Huwag kang mag-alala. Alam kong kahit kailan hindi siya nagalit sa'yo. Nagkataon lang na muling nag-cross ang landas natin, kaya wala na siyang mapagpipilian pa kung hindi ang magpakita sa'yo. Sagot ko dito. Tumingin naman to sa malayo at malungkot na ngumiti. Gusto mo ba siyang makita? Pwede mo siyang puntahan ngayon. Naniniwala ako na nasa paligid lamang ang kaluluwa ni Mama Charis. Tiyak na matutuwa iyon kapag makita niya ang presensya mo, Miguel. Wika ko dito, habang pigil ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Pwede mo ba akong samahan papunta sa kanya? Please, Alice. Pagsusumamong wika ni Miguel. Para itong isang bata na naghahanap ng kalinga ng isang ina na mga sandaling ito. Tumango naman ako at magpapatiunan na sanang maglakad, pabalik sa pinagbuburulan kay Mama Charis, nang biglang humawak sa kamay ko si Miguel. Natigilan naman ako pero hinayaan ko na lamang ulit ito. Total ngayon lang naman. Agad naman naming naagaw ang atensyon ni Lucas at Alicia nang naglalakad na kami patungo sa kabaong ni Mama Charis. Pero tahimik lang ang mga to at nanatili lang nakamasid sa amin. Pagkatapat namin sa kabaong ni Mama Charis, naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Miguel sa aking palad. Alam kong grabe ang pagpipigil nito sa emosyon. Hinayaan ko na lang itong tahimik na lumuluha habang walang korap na nakatitig sa wala ng buhay na katawan ni Mama Charis sa loob ng kabaong. Nanatili lang kaming nakaharap sa kabaong ni Mama Charis ng halos ilang minuto. Tahimik na lumuluha si Miguel. Sinasarili nito ang pagdurusa, kaya naman kahit papaano, nakaramdam ako ng pag-aalala dito. Mabuti na lamang at lumapit si Lucas sa amin at marahan itong tinapik sa balikat si Miguel. Let us eat first, Miguel. Pagod na yang si Alice dahil ang gabi nang walang tulog. Wika ni Lucas dito sa tonong may halong pagbibiro. Napatingin naman sa akin si Miguel, pagkatapos ay tumango. Hinila ako nitong maglakad sa isang bakanting upuan. Thank you, Lucas, sa pag-aasikaso kay Mommy. Pasensya na kayo kung ngayon lang ako nakapunta. Naguguluhan kasi ako sa mga nangyari. Wika ni Miguel at bakas pa rin ang sakit sa mga mata. Naiintindihan ko, Miguel. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako kung kailangan mo ng karamay. Mula noon hanggang ngayon, hindi kita iiwan, Miguel. Sagot naman ni Lucas. Alam ko yon. Nandyan ka sa tabi ko sa lahat ng oras. Kaya siguro gano'n na lamang ang concern mo sa akin. Matagal mo na palang alam na magkapatid tayo. Malungkot nitong sagot. Pasensya ka na. Wala akong lakas ng loob na sabihin sa iyong katotohanan. Hindi ko kasi alam kung anong magiging reaksyon mo eh. Natatakot ako na baka hindi mo ako matatanggap. Malungkot na sagot ni Lucas. Di naman nakakiboss si Miguel. Alam mo bang hinahangaan ko si mommy mo? Kapag maalala ko ang mga nangyari sa akin noon, hindi ko alam kung kaya ko bang makaligtas nang wala siya. Siguro matagal na rin akong patay ngayon kung hindi niya pinaglaban ng buhay ko sa mga sindikatong yon. Kwento ni Lucas. Siguro nga nakatakdang ikaw makakita sa akin noong mga panahong kailangan ko ng tulong dahil magkadugo tayo. Dugtong pang wika ni Lucas. Yeah, maybe. At para mailigtas mo rin sa mga kamay kong asawa ko? Sagot naman ni Miguel dito. Bahagya naman akong nailang sa takbo ng usapan. Aalis sana ako para puntahan sa Alicia na kanina pa pasulap-sulap sa akin nung lalo namang hinigpitan ni Miguel ang pagkakahawak sa aking kamay. Nahiya naman akong sumingit sa kanilang usapan. Pareho kasi silang seryoso. Ganon talaga ang magkapatid. Nagtutulungan. Actually, hindi nga eh. Kahit ay hindi mo alam na kapatid mo ako, still, nandyan ka pa rin para tulungan ako. Maraming salamat, Miguel, sa pagtanggap mo sa akin sa buhay mo. Wika ni Lucas. Tipid namang ngumiti si Miguel. Of course, ikaw kaya ang kanang kamay ko. Ikaw ang nakakaalam sa lahat ng kalokohan kong ginagawa, kaya paanong di kita pagkakatiwalaan? Sagot ni Miguel dito. Natawa naman si Lucas. Ang sabihin mo, magaan lang talaga ang loob mo sa akin. Siguro yan yung tinatawag na lukso ng dugo? Nagiging mabait ka sa akin sa lahat ng oras, Miguel. Ibang-iba ang trato mo sa akin kumpara sa mga tauhan mo. Kaya naniniwala ako na may lukso ng dugo kang nararamdaman sa akin.
Sa una pa lang natin pagkikita, sagot ni Lucas. Napailing-iling naman si Miguel pagkatapos malungkot na tumingin sa kabaong ng ina. Sayang nga lang at huli na, nang malaman kong katotohanan, nawala si mommy nang hindi man lang nito naramdaman ang pagmamahal ko. Malungkot na sagot ni Miguel. Natahimik naman si Lucas. Normal lang na malulungkot tayo sa pagkawala niya. Pero mabuti siyang tao, Miguel. Alam kong masakit sa kanya na makita kang nahihirapan, kaya ipagpalagay mo ang iyong kalooban. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga nangyari. Masakit talagang maglaro ang tadhana, kaya naman kahit mahirap tanggapin, kailangan natin gawin yon para na rin sa katahimikan niya. Wika ni Lucas. Nagiging maayos naman ang lahat, hanggang sa naihatid namin sa kanyang huling hantungan, si Mama Charis. Malungkot pero kailangan naming ipagpatuloy ang buhay. Naging mas close na sila Miguel at Lucas sa isa't isa. Pinipilit kong maging kaswal kapag kaharap si Miguel. Maayos naman ang pakikitungo nito sa akin sa lahat ng oras. Naging malapit na rin ang loob ni Alexos sa kanyang ama na labis kong pinagpapasalamat. Si Miguel na rin ang naghahatid sundo sa mga bata sa eskwelahan. Naging pabor naman sa akin ang bagay na yun. Masyado na rin kasi akong naging abala sa restaurant. Alice, sigurado ka ba dyan sa pinaplano mo? Baka mamaya mas lalo kang mawalan ng time sa mga bata kung magtatayo ka pa ng panibagong branch ng Toralba Restaurant. Nag-aalalang wika ni Alicia nang i-open up ko dito ang plano ko. Masyado na kasing nagsisiksika ng mga customers namin sa dalawang branch ng Toralba. Kaya naman naisip ko na magtayo pa ng isang branch para ma-accommodate lahat ng customers. Sayang din kasi ang benta at trabahong maibibigay sa mga manggagawa. At least, kapag magtayo kami ng panibagong branch, siguradong mag-hire na naman ako ng maraming worker. Kumikita na ako. Nakakatulong pa ako sa mga taong walang trabaho. No choice, Alicia. Sobrang busy na talaga ng dalawang branch ng Toralba Restaurant. Gustuin ko man na mag-stick sa dalawang branch na yan, hindi na talaga pwede. Maraming customers na hindi na natin kaya pang i-accommodate. Sayang naman ang benta kung sakali. Sagot ko dito. Sa bagay, tama din naman yung naiisip mo. Kaya lang baka sa sobrang abala mo, makalimutan mo ang mga bata. Buti na lang nandyan ang tatay nila na willing maghatid at sundo sa school. Kaya lang balita ko, magpapakasal na silang dalawa ni Corina. Kapag nagkataon magiging abalan si Miguel sa pagtataguyod ng kanyang sariling pamilya at maitsapwera na lang ang mga anak ninyo kung sakali. Sagot naman ni Alicia. Napailing naman ako. Ikaw talaga? Napaka-advance mong mag-isip. Matindi ang imagination mo. Ayos lang naman sa akin na mag-asawa na ng iba si Miguel. Wala na tayong magagawa pa sa bagay na yon. Huwag kang mag-alala. Kapag mangyari ang bagay na yan, willing naman akong mag-hire ng mga tao para mag-asikaso sa mga negosyo. Hindi ko rin kasi po pwedeng pabayaan ng mga bata. Alam mo naman silang una kong priority. Kaya lang naman ako nakakakilos ng maayos ngayon dahil andyan naman si Miguel. Hayaan ko muna siyang magpakaama sa kambal. Mahabang paliwanag ko kay Alicia. Bumuntong hininga ito. Mataman akong tinitigan. Matanong ko lang, Alice. Wala ka na bang nararamdaman na kahit konting pagmamahal kay Miguel? Bakit parang napakadali lang sa'yong tanggapin na magpapakasal siya sa iba? Hindi ba't hindi pa annulled ang kasal ninyo? Tanong ni Alicia. Natawa naman ako dito. Ano ka ba, Alicia? Noon pa man tanggap ko na ang nangyari sa amin ni Miguel. Hindi ako pwedeng mabuhay sa nakaraan. Kinalimutan ko na ang mga nangyari noon at kailangan ko maging matatag para sa mga anak ko. Natatawa kong sagot dito. Pero deep inside, may kirot akong nararamdaman sa puso ko. So ayos lang sa'yo na maging stepmother ng mga anak mo si Corina? Ang maarting starlet na yon? Sagot ni Alicia. Natawa naman ako dito. Bakit? May magagawa ba ako? Ikaw talaga, kung ano-ano yung mga questions mo. Itigil na nga muna natin tong topic na to kasi pakiramdam ko wala magandang patutunguhan ng usapan natin. Natatawa kong wika. Napahalakak naman si Alicia. Miguel's POV. Daddy! Kinarot po ng bad girl si Alexos sa labas. Bigla ako napatayo nang pumasok si Maine sa loob ng opisina. Kakagaling lang ng mga to sa school at pinasundo ko na lang muna kina Giselle dahil marami akong dapat tapusin na trabaho ngayong araw. Simula namatay si Mommy 3 buwan na nakakaraan, hindi ako pumapalya sa paghatid sundo sa mga ito sa school. Gusto ko makabawi sa mga anak ko. Gusto ko rin patunayan kay Alice na nagbago na ako at isa akong responsableng ama sa aking mga anak.
Masyadong busy din si Alice sa kanyang restaurant, kaya pabor sa akin ang ganitong bagay upang lalong mahulog ang loob ng mga bata sa akin. Natatakot din kasi ako. Feeling ko lumalayo ng loob ni Alice sa akin. Hindi na siya katulad noon na kumikistap ang mga mata sa tuwa kapag nakikita ko. Iba na ngayon. Kaswalang pakikitungo nito, kaya naman nagkaroon ako ng agam-agam. Natatakot ako na baka may iba na to, kaya feeling ko minsan iniiwasan ako nito. Akala ko, pagkatapos ng libing ni Mommy, babalik na sa dati ang aming pagsasama. Kinumpisal ko ang lahat ng kasalanan ko. Wala man lang tong ibang sinabi, kundi masaya siya para sa akin at pinapatawad na daw ako ng aking mga kasalanan. Pero para sa akin, hindi pa sapat ang bagay na yon. Gusto kong magkabalikan kami at mamuhay bilang buong pamilya. Ang laki na ng ipinagbago nito ngayon. Hindi na siya katulad ng dating Alice na laging nakasandal sa akin sa lahat ng oras. Iba na siya ngayon. Nagkaroon na siya ng kumpiyansa sa sarili at natuto ng makihalubilo sa ibang tao na hindi naman ito ginagawa noon. Naalala ko pa, lagi itong nasa mansyon at hinihintay ang aking pag-uwi. Alam ko marami nagkakagusto dito. Palagi pa rin kasi itong binabantayan ng aking mga tauhan. Marami daw nagpapalipad hangin kay Alice at nasasaktan ako. Nakakadama ako ng matinding selos. Hindi maaaring mahulog sa iba si Alice. May mga anak kami at dapat lang na buling mabuo ang aming pamilya. Isa pa, mahal ko pa rin to. Kahit kailan hindi siya nawaglit sa aking puso at isipan. Masakit sa akin ang pagkawala ni Mommy, pero unti-unti kong tinanggap ang lahat sa tulong ni Lucas at Alice, pati na rin ang aking mga anak. Kahit papaano masaya ako dahil napatunayan kong maswerte pa rin akong tao dahil sa kabila ng mga mali kong nagawa, biniyayaan pa rin ako ng 2 makukulit na anak. Agad kong nalapitan si Maine. Humihingal pa to at mangiyak-ngiyak. Napakunot pang aking noo dahil hindi nito kasama si Alexos, pati na rin ang mga bodyguard na naka-assign sa mga ito. What happened? Tanong ko. May nakasabay kasi kaming girl sa elevator. Tapos natapunan ni Alexos ng juice ang sandals niya. Ayun, nagalit tapos kinurot niya po si Alexos. Nasa labas po sila at pinapagalitan pa rin. Ayaw niya makinig kay Auntie Secretary. Galit siya sa amin, Daddy. Sumbong ni Maine. Nagsalubong ang kilay ko dahil sa narinig. Nagtagis ang aking mga bagang. Walang sino man ang may karapatan na manakit sa aking mga anak. She looks like a witch, Dad. Super bad niya and she said, paparusahan daw niya kami ni Alexos. Sumbong pa rin ito. Kita ko ang pamumutla ni Maine habang binabanggit ang katagang iyon. Agad ko tong inakay palabas ng opisina. Natanaw ko pa na inaawat ni Mrs. Sanchez si Corina sa pagkastigo kay Alexos. Daddy! Agad natawag ni Alexos sa akin nang mapansin ang pagdating ko. Mabilis pa tong tumakbo papunta sa akin at agad akong niyakap. Nakita ko naman ang pagkagulat sa mukha ni Corina. Nanlaki ang mga mata nito at nagpalipat-lipat ang tingin sa akin at sa 2 bata. Anong ginawa mo sa mga anak ko, Corina? Sigaw ko dito. Agad namang nahintakutan si Corina. Miguel, anong ibig mong sabihin? Sinong 2 bata na yan? Takot na tanong ni Corina. Kasi po, tinakasan namin sila Ate Giselle. Katwiran naman ni Alexos. Kumunot ang noo ko sa sinabi nito at napansin ko nga na wala pang mga bodyguards ng anak ko. Maine, Alexos, pumasok muna kay sa loob ng office si Daddy. Kakausapin ko lang siya. Wika ko sa 2 kong anak. Ayaw ko kasing marinig nila ang sasabihin ko kay Corina. Papagalitan mo po ba siya, Daddy? Bad girl siya at ayaw namin siyang makita. Ines na sagot ni Maine. Tiningnan pa nito na masama si Corina na nooy hindi alam ang gagawin. Mrs. Sanchez, samahan mo muna mga bata sa loob ng opisina. Huwag kayong lalabas hanggat di ko sinasabi. Utos ko kay Mrs. Sanchez. Tumango naman to at tinawakan sa kamay ang 2 bata bago inakay papasok sa loob ng opisina. Naiwan naman kaming 2 ni Corina. Sa susunod na hawakan mo kahit dulo ng buhok ng mga anak ko, malilintikan ka na sa akin, Corina. Alam mo kung paano ko magalit, di ba? Nagtatagis sa mga bagang na wika nito. Siya namang pagbukas ng elevator at tumahangos na nagsipasukan ang mga bantay ng kambal. Boss, pasensya na po. Hinabol naman namin ang 2 bata pero nakapasok agad sila ng elevator. Wika na Giselle. Yumukod pa ito at nagtatakang napatingin kay Corina. Ilayo niyo sa akin ang babaeng yan at sabihin niyo sa mga gwardya at tao sa ibaba na wag siyang papapasukin dito sa loob ng building kahit kailan.
Galit kong utos. Agad namang sumunod si Giselle. Akto nga hawakan na si Corina nang bigla itong nagsalita. Miguel, please. Bigyan mo naman ako ng time para makapagpaliwanag. Look, hindi ko alam na mga anak mo sila. I'm sorry. Wika nito. Akmang hahawakan pa ako nito sa kamay nang bigla akong pumiksi. Agad naman tong natigilan. Kung ganon, anong ginagawa mo dito? Hindi ba't pinagbawalan na kitang pumunta dito sa opisina? Bakit ang tigas ng ulo mo? Pagalit na tanong ko dito. Miguel, sobrang na-miss kasi kita eh. Ilang beses ako nagpapabalik-balik dito pero laging wala ka. Ano ba talagang nangyari? Bakit bigla ka nalang nagkaanak? Tanong nito. Matiim ko naman tong tinitigan. Anak namin sila ng asawa ko. Sagot ko dito. Nanlaki ang mga mata ni Corina dahil sa narinig. Paano nagkaasawa ka? Agad-agad? Naguguluhan itong bigkas. Matalim ko naman tong tinitigan. Wala ka na doon, Corina. At isa pa, bakit di mo pa rin binabawi ang statement na binigay mo sa mga reporters? Bakit pinapalabas mo pa rin sa lahat na ikakasal tayo? Matalim ang aking mga mata na tiningnan ito. Nakita ko na naman ang pagiging at ease ulit ni Corina. Wari na sukol ko ito sa tanong ko dito. Miguel, hindi ko na pwedeng bawiin lahat ng nasabi ko na. Nag-e-expect na yung mga fans ko na ikakasal tayo. Baka kung anong isipin nila sa akin kapag sabihin ko na hindi matutuloy ang kasal natin. Ayoko maging katatawanan, Miguel. Tiyak na masisira ang karir ko kapag nangyari yon. Mahabang paliwanag nito. Nanliit naman ang aking mga mata sa walang kwenta nitong katwiran. Hindi ko na problema ang bagay na yon. Gumawa ka na sarili mong gulo, kaya lusutan mong mag-isa. Huwag mo kong idamay sa kalokohan mo, Corina. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, ayusin mong gusot na yan. Ano tong ginawa mo? Hanggang ngayon, patuloy pa rin pinag-uusapan ng kunwaring kasal na yan sa pagitan nating dalawa? Ines, nasagot ko dito. I love you, Miguel. Please naman. Wala naman sigurong masama kung mapunta sa seryosong relasyon ang namagitan sa ating dalawa. Alam ko, attracted ka rin sa akin. Nararamdaman ko yan kapag ikinakama mo ko. Sagot nito. Lalo naman akong nakaramdam ng Ines dahil sa sinabi nito. Anong pinagsasabi mo? Hindi mo naisip na sa tuwing pinapatawag kita, gusto ko lang maibsan ang init ng aking katawan? Hindi ba't umpisa pa lang alam mo na ang rules ko? Bakit ka nagrereklamo ngayon? Binabayaran ko naman ang serbisyo mo ah. Galit na sagot ko dito. Natameme naman si Corina. Bawiin mong lahat ng sinabi mo sa press. Kung hindi, ako mismong sisira sa career na iniingatan mo. Wika ako dito. Nanlaki naman ang mga mata ni Corina dahil sa narinig. Miguel, no. Please, wag mo naman sanang gawin sa akin ang bagay na to. Please. Pangako, gagawin ko mga sinabi mo. Pero bigyan mo muna ako ng time. Hindi madali ang pinapagawa mo sa akin. Nagmamakaawang sagot ni Corina. Gawin mo ang pinapagawa ko sa'yo, Corina. At ayoko nang ulitin mo pa ang ginawa mo kina Alexis at Maine. Kapag malaman ko na sinasaktan mo sila ulit, matitikman mong galit na isang Miguel San Isidro. Tandaan mo yan. Galit kong wika dito. Maluha-luha naman tong tumango. Sige na, itapon mo na siya sa labas. Huwag ninyong kalilimutan ang bilin ko. Huwag niyo siyang hahayaan na makapasok muli dito sa building na to. Kung hindi, malalagot silang lahat sa akin. Utos ko kay Giselle. Agad naman tong tumango at agad nilapitan si Corina. Miguel, please naman. Gusto pa kitang makausap. Bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Kung nagalit ka dahil sa ginawa ko sa mga bata, patawarin mo ako. Pangako hindi na mauulit pang bagay na yon. Nagsusumamong wika ni Corina. Matalim ko tong tinitigan at sinanyasan sila Giselle na ilabas na nila si Corina. Agad naman silang kumilos at pakaladkad na hinila si Corina papuntang elevator. Wala na tong magawa pa kundi ang umalis na. Agad akong bumalik sa loob ng opisina. Naabutan ko ang dalawa kong anak na abala sa kinakain ng ice cream. May mini ref ako dito sa loob ng opisina at may mga pagkain akong inilagay para sa mga bata. Pagkagaling kasi ng school ng mga anak ko, dito kami dumediretso sa opisina paminsan-minsan. Pagkatapos, dadalhin ko sila sa restaurant ni Alice, tsaka ko sila ihahatid sa kanilang bahay. Alam ko, kumukonsumo ako ng maraming oras sa paghahatid sundo sa mga bata, pero masaya ako sa ganito. Daddy, sino po yung babae na yon? Bakit po ang sungit niya? Tanong sa akin ni Alexos. Marahan naman akong napabuntong hininga. Huwag yun na lang siyang pansinin mga anak. Nagpapapansin lang yun. Nakangiti kong sagot. Ginulo ko pa ang buhok nito. But she said na magiging wife mo daw siya. Yan ang sabi niya kanina kay Auntie Secretary. Sabi ko nga, daddy ka namin eh. Tapos ayaw niyang maniwala.
Ayoko sa babaeng yun, Daddy. Bad siya. Kinurot niya ako. Loko! Sumbong ni Alexos. Lalong nagdilim ang aking muka nang makita ko ang bakas ng kuko ni Corina sa braso ni Alexos. I'm sorry, baby. Hayaan mo, hindi na mauulit pang bagay na to. Agad kong sagot dito. Niyakap ko pa to at hilalikan sa noo. Napangiti naman si Alexos. Halos 30 minutes din kaming nagstay sa loob ng opisina bago nagpa siya kaming daanan si Alice sa restaurant. As usual, mukhang busy na naman ang restaurant. Hindi ko alam pero sobrang dami talaga ng tao sa restaurant na to. Hindi ko maintindihan kung anong meron at binabalik-balikan talaga ng mga tao. Mommy! Mommy! Agad na sigaw ni Maine pagkapasok sa loob ng restaurant. Nakasunod lang ako sa mga to hanggang nakarating kami sa mini office ni Alice. Nadat na naming seryoso nitong kinakausap ang dalawang staff. Oh babies, wait lang ha. Tatapusin muna namin to. Nakangiti nitong wika sa mga bata. Pagkatapos, sumalyap to sa akin na parang wala lang. Parang di man lang ako nag-e-exist dito. Napaka-formal lagi ng mukha nito kapag kaharap ako. Ines akong umupo sa isang bakanting upuan habang hinahayaan kong aking mga anak na umikot-ikot sa loob ng opisina. Sa wakas, natapos na rin si Alice sa pakikipag-usap sa kanyang mga staff. Ganito lagi to tuwing dumarating kami. Laging abala. Pwede namang ipaubaya niya na lang sa kanyang mga tauhan ng trabaho. Sorry, pwede mo nang iwan ang mga bata dito sa office. Ako nang bahala sa kanila, Miguel. Agad na wika ni Alice sa akin. Natigilan naman ako dahil sa sinabi nito. Bakit parang gusto mo akong paalisin agad? Hindi ka ba masaya na nandito ako? Nagtataka kong tanong dito. Pilit naman tong ngumiti, saka lilingon ng aming mga anak na abala sa kung ano ang ginagawa. Hindi naman sa ganon, kaya lang baka nakakaabala na kami sa'yo. Sagot nito sa akin. Tinitigan ko ito at saka napailing. It's okay. Marami akong time pagdating sa mga bata. Kaya kong i-cancel lahat ng appointments ko para sa kanila. Isa pa baka nakakalimutan mo, anak ko rin sila, Alice. Seryoso kong sagot dito. Natigilan naman to at pilit na ngumiti. Bahala ka? Ang sakin lang naman, ayaw ka naming maabala. Pero kung gusto mo magstay dito hanggang matapos ako sa work, okay lang din naman. Sagot nito. Pagkatapos ay tinalikuran na ako at pinuntahan ng mga bata. Isa-isang niyakap at tinalikan sa noo. Yamot naman akong napabuntong hininga. Hindi ko alam kung paano umpisahan ang pagsuyo kay Alice. Ganito lagi ang eksena namin sa tuwing pumupunta ako dito. Ano kaya ang gagawin ni Miguel para muling makuha ang puso ni Alice? Matupad na kaya ang pangarap itong mabuo ang pamilya niya kasama ng kambal? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.